Marcoleta, pinangalanan yung dalawang mambabatas na tila ginugulo ang usapan ng China at ng Pilipinas. Sino kaya ito? Mamaya, yan ang ating i-discuss. At nireveal po yan ni Marcoleta mismo. Sinabi niya kung sino itong tila kinagagalit at kinaiinis ng China dahil nangihimasok sa usapan na hindi naman tayo dapat kasali. Ay nako po, yan ang mahirap eh. Alam mo mga kababayan, paulit-ulit ko na po ito sinasabi sa inyo eh. Meron na nga tayong problema with China. Totoo naman na talagang we have to keep on fighting doon sa ating pinaglalaban diyan sa West Philippine Sea. Kailangan ipaglaban natin tong mangingisda natin na minsan hindi nila pinapayagan. Although minsan naman, nire-rescue nila. Kaya nga alam mo, ano ba talaga ang problema? Kasi alam mo, ang sa tingin ko, ito ay matinding misunderstanding. Alam mo, sabi nga nila lahat ng bagay napapag-uusapan. Lahat ng bagay maaayos kung magko-compromise at hindi, alam mo yun, hindi magtataasan ng pride. As a matter of fact, meron nga tayong kasabihan dyan eh. Meron tayong kasabihan sa Biblia yan eh, di ba? Yung pag nag-uusap kayo na mas maayos at hindi kayo nagtataasan ng boses, mas mahihinahon yung usapin. Meron din tayo yan, kasabihan sa karsada. Pag nag-away, daanin na lang sa maboteng usapan. Yun nga alam eh. Biblically at sa strictly, sabihin sa street, alam na natin na may mga bagay na pwede namang maayos kung ito'y pag-uusapan. Ang problema kasi mga kababayan, etong mga mambabatas natin tila hindi kaayusan ng gustong mangyari. Kaguluhan. At alam mo, ako ang basa ko dito mga kababayan, politika ho ito. Alam niyo kung bakit? Kasi may survey na lumabas na gustong-gusto ng mga Pilipino na lumalaban tayo against China pagdating dyan sa West Philippine Sea. So yung mga ibang politiko, sinasakyan tong issue na ito para sa kanilang political gain. Ibig sabihin, para ho sa kanilang, sila po ay, alam mo na, bumango sa publiko kasi ang babantot nitong mga hayop na ito eh. Para bumango sa publiko dahil nabuking natin na merong insertion, na merong allocation. Para bumango sa politiko, ipaglalaban niya kunwari ang Pilipinas laban sa China. Ang problema, kesa na nasosolve, kesa na naaayos, tila nagugulo. Dahil, again, there is only one person na pwedeng pumihit. Ika nga, pwedeng, alam mo yung pumihit yung mag-ayos kasi tsaka nakakita ng kotse na dalawang manubela. Subukan mo yung kotse nyo, lalo na yung kasama mo yung asawa mo o may kasama ka nervyoso, bigyan mo ng manubela. Sigurado ako pareho kayo may manubela. Sigurado kung ang gulo nyo sa kalsada, siyempre iba pihit nung isa, iba pihit nung isa. Kahit po yan sa pagbabanda kahit siya sa mga entertainment, ganun din o. Subukan ninyong dalawang pumipihit sa mixer. Iba gusto nito, dalawang pumipihit. Dapat isa lang. Hindi pa pwedeng dalawa. At ganun din naman sa Pilipinas pagdating sa foreign relationship. The chief architect is the president only. Hindi ko alam ba't putang ina, ang dami nakikisawsaw. Totoo. Ang daming nakikisawsaw, the senador, congressman, at higit sa lahat, tangina pati yung isang tawag dito, kumodor. Hindi naman talaga, wala naman siyang otoridad para makisawsaw dito. Ewan ko ba, gusto lang talagang nasa limelight eh. Alam mo kung bakit? Bida-bida yan eh. Mana yan kay Trillanes eh. Mana yan kay Trillanes itong komodor na itong animal na to. Bida-bida. Ako again I don't like Marcos. You know that. I don't like him. But he is the only one. No one else. Dapat makipag-usap. Dapat pumihit
nitong diskarte dito sa China. So, napakasimple lang nun mga kababayan. Napakasimple, hindi masunod itong mga hindot na ito. Kaya nga ito, papakita ko sa inyo itong video ni Marcoleta na ang ganda ng kanyang inireveal dito. Sino ba ito mga mambabatas na ito na kesa na inaayos, kesa na naayos, nagugulo ang sitwasyon natin dito sa China. O pakinggan natin itong paliwanag ni Marcoleta. O ito. Forward natin ng konti. At ito yung medyo hindi lang sa Pilipinas na issue to ha. International pinag-uusapan ito. Pakinggan ko to sa ibang news abroad sen Ano aspeto ang gusto niyong talakay? Napakalawak yan. Maraming mga sangasangang mga Issue dyan. aspeto yan. May natin. Simulan Para natin hindi tayo sa... matapos ng isang araw dyan. Yun. Simulan natin sa... Ba't ba nagsimula? Ba't ba nag-react ang Senado? Doon tayo, Sen. Kasi itong pangyayaring ito, nakita na namin sa Senado, biglang nag-react ang mga senador natin ukol doon sa mga naging pahayag daw ng Chinese Embassy. Saan pa talaga ito nanggaling? Yun. Ang usaping ito. Palagay ko nanggaling sa mga sinabi rin ng ating mga opisyalis. Okay, opo. Halimbawa, noong January 14 yata, yung isang Commodore natin sa ating Coast Guard, Patay tayo dyan. ng J. Tariela, Yun. ay pumunta sa isang Pag mga J talaga, magulo. J Guevara. Oh. J as in Sir Jack. Magulo talaga. Kahit anong paliwanag, di mo maintindihan. sa isang pamantasan. Ito yata yung De La Salle, Okay. St. Benilde. Meron siyang discussion doon at meron siyang daladalang tatlong caricatures ni President Xi Jinping. Oho. Hindi minabuti ng ng Chinese Embassy. Kaya nag-react sila. Opo. Pero alam nyo, kung huhukayin natin lahat ito, hindi lang doon nagmula. Maalala mo, dalawang senador yata ang nagpunta sa Taiwan. Aha. Hindi ko lang ma-confirm kung sino yung pangalawa, pero balita ko ay si Senador Kiko Pangilinan ay nagpunta sa Taiwan. Opo. Ito'y patungkol doon sa, siguro, sa kagustuhan niya na Magulo? Magulo yun. Sa kagustuhan niya manggulo. Kagustuhan niya mag-epal-epal. Tingnan natin. maayos natin ang ating agricultural sector. Kasi sa Senate Committee on Agriculture. Yes po, yes. Oh. at doon yata tinanggap siya ng Meko. yung Senado. Hindi Meko. Okay. Hindi siya pumunta sa Meko. Nagpunta siya. Sinalubong siya ng mga yung counterpart niya sa Taiwan. Opo, mga lawmakers ng Taiwan. Oho. Alam mo, pag gano'n, ang ating bansa ay nagpapakaingat yan sapagkat nire-respeto natin ang One China policy. Kapag ang isang opisyal ng pamahalaan ay nakipag-coordinate ka directly sa Taiwan, Opo. sa kanila ay hindi Maganda yun. hindi maganda yun. Oo. At ito pa yung parang hindi maganda. May sinabi Yan muna, unahin natin. Alam mo, ang ganda ng punto dito ni Senator Marcoleta. Tama siya dito. Hindi talaga maganda na tayo'y manghihimasok dun sa issue ng Taiwan. Remember, dun sa One China policy, tayo ay we are signatory. Ibig sabihin, we support that. So, ano ibig sabihin nito? Ito po yung kinukonsider nila ang Taiwan na probinsya. So, kung dediretso tayo sa kanila, sa Taiwan, at hindi tayo dadaan through the proper channel, ika nga, which is supposedly issue sa kanila to again, China ang may hawak sa kanila. Pero kung hindi tayo susunod doon na tayo ay isang signatory, medyo nakakabastos yun para sa part nila. Ngayon, kung sasabihin ng ilang senador natin, hindi naniniwala kami dito na Taiwan is a different, hindi yan under China whatsoever. Sandali. Huwag ka makimasok dyan. Huwag ka makisali dyan.
Di ka kasali eh. Bakit ka pumapasok dyan? Bakit ka pupunta dyan ng walang abiso? Bisan, I respect the One China policy, but China should respect our exclusive economic zone. So, dalawang bagay na pinagsama niya. Opo. Mabigat kasi yun eh. Parang sinabi mo na, sige, kung gusto mong kumain ng ganito ay irespeto kita. Opo. Pero respetuhin mo yung relihiyon ko, halimbawa. So, ang pinag-uusapan doon sa pagkain lang eh. Pagkatapos, pati relihiyon ay pinag-usapan na. Opo. Hindi pareho ang issue eh. Ang One China policy, pinag-uusapan natin yung issue ng recognition sa Taiwan. Opo. Okay? Issue ng recognition at issue ng sovereignty. Ang pinakapuntirya dyan, yung United Nations. Kapag wala kang nakuhang kapag wala kang nakuhang approbation ng mas maraming bansa, siyempre hindi ka re-recognize eh. Tama. Ang sinasabi lang kasi ni Marcoleta dito, yung hirit daw nitong senador na to na sinasabi niya ay si etong pangalan nito, si Sharon Cuneta, ang pangalan, si Pangilinan. Diba? Sinasabi kasi, yung One China policy ay parang sinasabi, ito ang gobyerno ng Taiwan ay under sa China. Okay? So, dapat yun. Sa mga bansa na tulad natin na pumipirma, signatory tayo mula pa lang noong 1975, signatory na po tayo na One China policy. Ibig sabihin, we agree on it. So, settle na po yun eh. Settle na po ang One China policy noon pa lamang. Kung ihirit mo yon doon sa nangyayaring sigalot sa West Philippine Sea, o parang sinasabi mo, we respect the One China policy, but please respect also our right in that West Philippine Sea. Remember, etong labanan natin sa West Philippine Sea, hanggang ngayon pinaglalabanan pa. Wala pa pong kasunduan. Wala pa pong masasabi nating parang One China policy. So, hindi mo pwedeng i-compare ang saging sa mangga. 'Di ba? O di kaya ang saging sa apple. O bakit ang apple kinakain pati balat? Bakit ang saging hindi? Hindi pa pwedeng ganun. Magkaibang prutas yan. Ibig sabihin, magkaibang magkaibang issue ito. Yung One China policy, matagal nang naitatag. Ngayon, etong isa, pinaglalabanan pa. Hindi pa ho ito final. Even if ang sinasabi, again, ito pa, sinasabi nila yung UNCLOS. Yung UNCLOS, ang decision lang doon na walang sinasabi doon na atin. Hanapin nyo yun sa UNCLOS. Kung gusto nyo malaman ng paliwanag dyan, puntahan nyo si Sas Roganda Sasot. Makikita nyo yan. Pero sinasabi ng UNCLOS, yan ay common fishing ground. Ibig sabihin, walang pwedeng magmay-ari at magsabing, bawal kayo mangisda. Yun lang ang sinasabi ng UNCLOS. Hindi sinasabing atin yung particular na lugar na yun. Kaya nga meron pang sigalot dyan. So it's a different thing between that one and the One China policy. Na ito si Pangilinan, sinasabi nga nito ni Marcoleta, mali yung iyong intindi. Huwag mo ipagpilitan. At huwag kang manghimasok dyan. Wala ang Pilipinas sa issue na yan. Oh. So, paano nire-recognize ang isang bansa? Diyan na ang issue kung gaano ka karaming kaibigan. Opo. Di ba? Ngayon, hindi pa nakukuha ng Taiwan yung recognition na yon. Kasi tayo, bilang isang bansa, One China policy. Yun ang kinikilala natin, Sen. So, magpakaingat tayo na bigla na lang tayong gagawa ng ganong, although sinasabi mo na I respect the One China policy, pero sasabihin mo, China should respect our exclusive economic zone. So, ang isa ay involving sovereignty and political recognition by family of nations. Tama po.
exclusive economic zone, ang pinag-uusapan, UNCLOS. Yes. So iba yung forum, di ba? Iba ang batas na sumasaklaw sa bawat isa, di ba? Yung recognition pwede sa pamamahala ng UN General Assembly kasi nandun lahat ang mga yun ang mga UNCLOS lang. Opo. So maritime rights ang pinag-uusapan doon sa mga sovereignty. Sovereignty. So itong dalawang bagay na nangyari hindi minabuti ng Ng China. mas malalim pa nga yung isa yung One China policy. Baka bigla mo sasabihin, but China should respect our exclusive economic. Mali naman yan. Hindi magkatugma yung dalawang issue na yun eh. Alam mo, kung tutuusin, maski tayo, hindi pa natin ma-define talaga yung ating exclusive economic zone dahil tayo ang may kasalanan. Mamaya, ipapaliwanag natin. Yan. Yun ang pinanggalingan. Tinatanong nyo kasi ano ba ang nangyari. So, Opo. doon sa panig naman ni Commodore Tariela, okay naman yung magpaliwanag ka eh. Halimbawa, ine-educate mo yung Opo. Talaga. mga estudyante. Mm-mm. May sinasabi siya, ito ay kayo ang pinaggagawa ng China dito sa panig ng ating mundo. Diba? Andyan na yung kanyunin tayo ng tubig. Ano? Andyan na yung pasadahan tayo. Andyan yung kuyugin yung mga ganito. Oo. China is a bully. Sabi niya, ano? Tapos, meron siyang daladalang mga caricatures portraying the Chinese president in a bad light. Ano? Siguro alam mo kung ang naggawa ng mga ganong klaseng memes o kaya mga caricatures, yung mga dyaryo lang natin, mga editorial cartoons panels. Palagay ko madaling tanggapin ng China yun eh. Understandably tatanggapin niya. Bakit? Editorial cartoons yun eh. Tama po. Miski tayo naman gumagawa ng ganun eh. Lalo yung magagaling mag-drawing, di ba? Pero ang nagdala ng caricatures, isang uniform Personnel. Isang may rango. Commodore eh. Kumbaga sa General po yan. kumbaga sa armed forces, ay kumbaga sa army. General ang kasipat eh. Yes po. Yun siguro yung medyo dapat ay hindi nangyari. Kasi may uniforme ka eh. Dapat ipinabayaan mo na lang sa mga gumagawa ng editorial na mga materyales. At sasamahan mo ng karton para sa ganun ay matraumatize mo ng konti. Karaniwan naman yung editorial mo, doon mo ilalagay yung karton eh. Tama po. It's a way of dramatizing o kaya i-highlight yung gusto mong ilabas sa editorial mo. Hindi eh. Naka-uniforme ka. Pangalawa, tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Palagay niyo ba ako, Your Honor, ay si Commodore Tariela, nakipag-coordinate ba ako sa Department of Foreign Affairs. Department of Foreign Affairs? Kailangan yun eh. Ang Department of Foreign Affairs, ang ayon sa ating Executive Order 292. Ito yung ating administrative code eh, na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating birokrasya kung sino-sino. Panin ng bawat dapat. Parang yung nakalagay sa Biblia, Opo. ang bawat kanya sangkap ay may kanya-kanyang gawain. Naalala mo yun? Yes po. Si Nelson, palagi niyang Explain lang natin kung ano ibig sabihin ha. Parang ganito eh, di ba? In one body, there are different parts. Yun yung sinasabi sa verse na yun eh, sa scripture na yun. Merong kamay, merong paa, may ilong, may mata. Sa isang body, it has to function as one. Ibig sabihin, gawin mo yung function mo accordingly. Hindi pa pwede, halimbawa, itong kamay. Gagawin niya yung trabaho ng paa. So, maglalakad ako, kahit may paa ako, maglalakad ako. So, ano mangyayari? Bas bibilis ka bang maglakad? Hindi. Bakit? Mantakin mo maglakad din yung kamay. So, yung paa mo, naglalakad, maglakad ka rin. O, di nakadapa ka. Ano mas mabilis? Yung paa lang ang naglalakad
o yung kamay at yung paa naglalakad. Di ba sa bilis yung paa lang ang naglalakad? So ibig sabihin, nasa function. So wag mong papilan yung function ng iba. Ano ang function ni Tariela? Hindi naman po international relation na statement. Dapat ko ano yung function mo as a Commodore. Diba? Kung Navy ka, ito lang, yung function. Bakit? Pag-presidente ka muna, Brad. Kung gusto mong gampanan ang trabaho ng isang presidente. Trabaho ng presidente yan eh. Yan ang problema kasi porket we have a weak president. Pati yung mga tao niya, ganyan. Ito sabi ko nga siguro kung ito ang noong panahon ni Pangulong Duterte, nagsalita-salita to si Tariela, siguro, pustahan tayo, 100%, 200%. Si Sante ang ulol na yan, no? Sigurado ko, tanggal sa posisyon niyang animal na yan. Kasi, nakikigulo siya, nagugulo yung ating relationship sa China dahil sa kanyang pinagagawa. So, nagfa-function siya nang hindi naman niya function. Kung daliri ka lang, yung function lang ng daliri ang gawin mo. Di ba? As simple as that. Pero dahil as stupid as you, kaya nagkakaganyan, kaya nagkakagulo tuloy tayo sa China. Yung bang, ang goal natin maayos eh. Ang goal natin makapangisda tayo. Ang goal natin makuha natin yun. Putang ina, dahil sa mga magugulo, hindi lang naman si Tariela pati yung mga senador na nakikisawsaw, lalo tuloy hindi nagkakasundo, lalo tuloy nagkakaaway-away. Na supposedly yung presidente lang. Dahil nga mahinang nila ng presidente natin, hindi kayang kontrolin ng mga tao niyang bida-bida sa media. Ayan. Kasi hindi naman naglilipan sa... Hindi pwede maghalo ito eh. Yes po. Bawat parte, bawat sangkap ng katawan, Oho. merong kanya-kanyang gawain. Yun. Yung ating Executive Order 292, Administrative Code, aba, talagang idinrawing doon ang function, Oho. ang sakutin, ang mandato ng bawat isa. Ayan. At tagapagsalita ng ating international relations, DFA. Yes po. Okay. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy Oo. and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang balat ano. Nakalimutan nila na pinag-uusapan, ang dinidiscuss ni Tariela ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Opo. Marami ang claimants doon. Kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. So yung issue doon, hindi internal issue yun. International affairs yan. So, hindi siya simpleng internal, hindi domestic issue to eh. Oho. It is a matter that involves international law. Yes. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. O sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Aba, aking tinatanong hindi sa palagay eh. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? O, dapat yung sagot ay may katiyakan. Dipinido dapat. Tama po. Pinido, may katiyakan, may certainty. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. So I assume that Tariela coordinated with the DFA. There is always a presumption of regularity in everybody's work. Sabi niya, O, alam mo, pagka gano'n ang isasagot mo sa isang abogado, halimbawa, pero sabi na sa'yo, yung assumption of regularity is a disputable Opo. presumption. Kasi, Debate. paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba
na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate. Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na. Pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Aha. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Commodore. Commodore Tariela. Yun ang problema natin. Aha. O, paano ngayon yan? Mhm. Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Wala nga. O maski na kaya, alimbawa, sa Secretary ng DND. Department of Defense. Ikaw ay tagapagsalita ng isang malit na bahagi ng iyong katungkulan. Pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Aha. Pangatlo, pumunta ka sa eskwela eh. Papo. Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Department of Education? Oh. O kaya sa CHED? Yan, kung higher education, ama naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela eh. Oo. Alam mo, Jen, Nelson, tayong mga Pilipino, likas na sa atin yung magagalangin tayo. Ayo po. Hindi ko naman lahat hindi ko na sinasabi lahat, pero yan ang ating yan ang ating ugali. Pupunta ka lang sa palengke, makikipag-usap ka sa hindi basta-basta ka na lang didiretso. Palengke lang yun, ha? Oo. Magtatao po ka. Kaya tayo po, dataan ka na medyo may siya. Daan po. Mawalang galang na po. Wala naman tao. Miski nasa punso Bari-bari apo ano Ewan ko ano sa Tagalog yung bari-bari apo. Dumaan ka lang sa punso Aha. Naintindihan mo ang sinasabi ko? Sa Tagalog po, tabi-tabi po. Yun. Yan, opo. Bari-bari po. Pasensya na kasi mo kasi. Tabi-tabi po. Kasi nung maliliit kami, daming punso sa amin. Opo. Akala mo pinanatili sa kaisipan namin kapag hindi ka nagpari-bari apo baka mansilubo ka Baka yun. Pagkatapos mapipipi ka ng ilang araw, sa takot mo, sa dami ng punso bago, bari-bari apo. Yung pala, Kailangan tayo, pala nakatira doon. punta ka ba sa CHED? Aha. Pwede po ba ako? Kasi baka doon, sasabihin natin, ano ba sasabihin mo? Teka muna. Aha. Teka muna. Kasi, tingnan mo ngayon na, nagkaroon ngayon ng hindi dapat nangyari ito Hindi dapat nangyari ito Pero baka sabihin nila, hindi. Ang amin naman kinakampanya lang, wala po tayong karikatura ng patungkol sa presidente ng China, kundi ang kabatiran. Kasi di ba yun naman talagang trabaho na magkaroon po ng kabatiran ng marami nating kababayan ukol sa issue ng West Philippine Sea. Oo nga, pero meron silang tuntunin na silito pa dyan. Yan ang silang tinatawag na measured transparency. Sila ngayon ay gagabayan Opo. nung ganong klaseng pamantayan. Ano yung measured transparency? Kasi nga mga kababayan, ito yung sinasabi ni Marcoleta, kaya nga DFA, kasi pinag-aaralan yan. Alam mo ba na para maging official ka ng DFA, kailangan meron kang particular na pinag-aralan pagdating sa foreign relations. Kasi merong standard yan. Para bagang law. Kunwari, ikaw ay papasok sa NBI. Di ba? Isa sa mga requirement ay kailangan lawyer ka. May standard. Hindi ka pwedeng manghimasok kasi merong silang requirement na mabigat kasi para doon sa kanilang function. As a DFA, kailangan ganun. Importante na meron kang pinag-aralan pagdating sa foreign relation. Hindi katulad nito ni Tariela na nakikigulo at higit sa lahat, yung mga katulad ni Ontiveros na nagmamagaling at nagpapakit lang. Kaya nga kung talagang meron ang itong DFA, talagang sang-ayon sa ginagawa ni Tariela, di sana naglabas ng statement. Hindi ko naglabas ng statement ang DFA favoring Tariela. Doon sa mga congressman, oo. Sa mga senador. Pero dito kay Tariela, wala. Kailangan may kalakip na pag-iingat na ang bawat sasabihin mo ay huwag magkaroon ng misinterpretation o kaya baka pagmulan ng panic. Amin, palang alituntunin. Sila kasi merong yung strategic ito na paraan para ipakita sa China na ayaw nating ang ginagawa nila, pero may pamamaraan naman na sa maayos na Kaparaanan. kaparaanan. Yes. Yun. So, asan ang observance dito? Di ba? So,
Paano mo sisisihin ngayon na basta-basta? Sila lang naman yung tagapagsalita ng Chinese Embassy. So sabi niya, yung ginawa ka ni Commodore Tariel na statement kasama yung mga caricatures. Ito yung sinabi niya, is a serious violation of China's political identity and a blatant political provocation which has crossed the line. Ayun. Ayun. Ngayon, hindi minabuti ng mga kasama kong mga senador. Wala kayong karapatang magsalita kung anong gusto na sabihin dito. That is meddling into the internal affairs of the country. O, teka muna, parang Ganda ng punto ni Marcoleta dito, tingnan ninyo. si Nelson, kunwari, kunyari mga malilit pa kayong mga bata, Ay, opo. binibiro ka niya, kung ano sinasabi niya, nagsalita ka rin laban sa kanya. Pareho lang nga gano'n. Nagkatuksuhan. Tuksuhan. Huwag ka masyadong ikaw na una di ba? Yun. Ibig mo ba sabihin, nung tinukso ko ni Nelson, nagsalita ka, sasabihin, ba't mo kinaga? Ikaw na una Parang ganun lang yan Alam mo, yung sunog, kahit bata, pag mawala ng sunog. Ay, yes, totoo naman po yun. Yung bata kasi wala pa siyang yung tinatawag nating maturity. Hindi niya alam ano yung consequence ng gagawin niya. Lalaro siya ng Akala niya yung posporo Oh. pwedeng kiskisin kahit na nasa tabi siya ng dayami. Di ba? Hindi niya sinasadya yun Huwag sana tayong maging parang bata. Pero kapag yung apoy na yung kumalat na, Sunog lahat yan, Sen. di ba? Opo. O pinag-uusapan natin ay international conflagration. Sinimulan ng isang bata. Hindi ko naman sinasabi yung makasama ko ron sa Senado ay puro bata. Pero Halimbawa. pag malaki na, hindi na bata ang papatay sa sunog. Ano yun? It will require somebody, siguro isang statesman, para sa ganun ay maano natin yung apoy, mapatay natin yung apoy, di ba? Kasi humantong pa niya siya, di ba? Doon sa punto na nagkaroon ng resolusyon. Tila yata mayroon pang suggestion. Alam mo, ang ganda ng punto ni Marcoleta dito Huwag natin iwan sa mga bata. Yan ang problema kasi. Yung mga senador natin, si Ontiveros, si Kiko, sino pa yung mga nagsasalitang may ingay dyan. Pagdating sa foreign policy or foreign relations, mga bata, isip. Mga batang isip ito mga to. Dahil sa mga kanya-kanya nilang salita, kanya-kanya nilang bitawan dyan, napapahiya. Napapahiya yung Pilipinas. As a matter of fact, nagugulo yung diskarte. Kasi may diskarte ito Ito isipin mo. Alam ko ito kasi as a boss na rin, sige, as a CEO of a company. Ako ang nakikipag-negotiate. Imaginein mo, habang nakikipag-negotiate ako, yung mga tauhan ko, nakikialam, nakikigulo. Halimbawa na lang, sa Mocha Girls, nakikibargain ako. Kunwari, merong humihingi ng, magkano ba talent fee? Ano ba yung kailangan na requirements ng grupo ko, yung artist ko? Di ba? Di syempre, negotiation kami ngayon nung client. Ito ang presyo namin, ito, ganito. Tapos may papasok, may eksena. Nagmamagaling. Halimbawa lang, buti na lang wala nagmamagaling sa kumpanya ko. Kung hindi dutog, gugununin ko yun. Pero buti na lang. Kaya nga nagtagal to mga tauhan ko kasi talagang alam nila kung paano ako dumiskarte at respeto. Di ba? Isipin mo na lang. Pumasok yung isa kong tao at sinasabi niya, alam mo, mahirap tong ginagawa namin kaya dapat ang presyo namin ganito. Dapat ganito kami. O dapat ganito. Isipin mo yung kausap mo, ano kaya marirealize niya? Ano kaya may isip niya? Bakit yung tauhan niya nakikipag-usap sa akin?
Sino ka? Sino ka para magbigay ng opinion mo regarding sa negosasyon namin? Kausap ko lang yung boss mo eh. Maayos kausap yung boss mo. As a matter of fact, di ba nag-uusap si Marcos at saka yung si Xi Jinping doon sa pag nagkikita sila sa mga event-event. At ang usapan nila, we have a good relationship. Even yung secretary ng DFA, ganun din ang usapan sa kanilang foreign affairs secretary nila. Ang ganda ng usapan natin. Tapos papasok sa eksena itong mga punyetang ito, yung mga isip bata. Ay hindi, ganito yan eh. O ito, karikature ng mukha ng presidente nyo. Can you just imagine? Logic lang mga kababayan eh. Doon pa lang sablay na. Di ba? Tangina, ano ba? Kausap ko ba yung presidente o sino ba nagdi-decide sa inyo? Kasi ako, particular ko dyan. I really hate bookers. Yung mga nagmi-middleman, pag nakikipag-negotiate ako, ayoko eh. Sinasabi ko kagad diretsuhan ganito. Kunwari, merong magbubook sa amin. Booker ka ba o ikaw yung client? Sir, booker lang ako eh. Gaganon pag gaganon, sabi mo, okay, ganito gawin natin. Magkano ba yung kaltas mo? Kasi yun na naman ang interest ng ano eh, ng mga booker eh, yung kaltas nila. Eh syempre gusto nilang kumita. So, kakaltas sila. Pagka kumakaltas minsan nagugulo. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, ganito na lang. Magkano ba gusto mo? O halimbawa, papatong ka ng 20, 30. O sige, ipapasok ko na yun sa kontrata ko. 20, 30, sa'yo mapupunta yan. Pero ako makikipag-usap sa client. Huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin sa client na may kinita ka. Kasi minsan, kaibigan nila yun eh. Kaibigan nila yung client. Para kumita sila yung nakikipag-usap. Sabi mo ganito na lang, irerespeto ko yung effort mo na maging booker o maging middleman. Bibigay ko sa yung 20, 30, huwag ka mag-alala. Bibigay ko sa yan. Okay? Huwag ka na lang makikisali sa usapin namin. Baka kasi kung ano-ano ipangako mo doon, tapos wala naman sa kontrata ko. Kaya ako, gusto ko, direkta ako nakikipag-usap. Sabihin ko, ang pipirma nito, hindi ikaw, hindi yung booker. Ang pipirma nito, yung mismong client. So kami nag-uusap, di ba? Para walang middleman kasi yung middleman minsan nakakagulo. Tapos pagtapos ng event, ito 20 mo. Ito yung kung 30 mo, ito yung 30 mo, ito yung kit, ito yung booking fee mo. Pero hindi siyang kausap. At least all of my demands may bibigay ng client. At yung demand din ng client, may bibigay sa kanya kasi nagkaroon kami ng magandang kasunduan. That's how negotiation works. Pero kung merong gumigit na, bumibida-bida, nagmamagaling, ay bay putang ina, iniiwan ko yun. Kasi nga nakakabwisit. Nag-uusap kami ng client, biglang merong eksena. May amuyong. Kaya nabibwisit sa atin ng China dahil sa mga putang inang amuyong na to. Na nakikigulo, akala ko ba ang ayos ng usapan namin ng presidente nyo, biglang may hihirit dito, may mambabasto sa presidente namin. Sino ba to? Yun yung sinisita nila Marcoleta at ni Robin. Sana walang ganon. Kasi nagugulo yung eksena. Nagugulo yung negosasyon. Na magdeklara ng persona non grata ang ilang mga opisyalis ng China Embassy. Sa halip na humupa ay lalong pinalala ng mga sumunod na pangyayari. Dahil nagkapalitan ng mga pahayag Nung sumagot ang Chinese Embassy, sumagot din sila ng mas matindi hanggang sa punto na may resolusyon na, Sen. Ito nga, dapat pinagtalunan namin sana ng Miyerkules. Nag-aabang ko kami dyan, Sen. Kasi gusto nila, magbutuhan na kami nung parang Martes yun Tungkol doon sa resolusyon. Oo, resolution number 256 Opo. Ang title niya din ay Resolution Expressing the Sense of the Senate in Condemning Recent Public Statements Issued by the Embassy of the People's Republic of China. May involve ang buong Senado rito So kailangan magbutuhan kami. Ngayon, sa rules naman namin, teka muna, hindi na wala namang ganyan. Pagdibatihin muna natin yan. You are requiring the sense of Senate already.
to condemn. Isip, ang bigat naman ito, sabi ko nga sa inyo eh. Ngayon, dapat kahapon. Ngayon, ang sabi naman nila, o sige, sa Lunes na. Kasi kahit paano, naghahanda naman tayo ng, o paano natin sila papayapain, ano? Opo. Kasi tayo, ayaw nating palakihin yung apoy. Totoo po. Ang gusto natin, wala namang wala namang mananalo dyan eh. Ibig ko ba sabihin, pagka ininsulton mo ng ininsulto ang China, ibig ko sabihin, sasabihin ng China, ba, ang tatapang ng mga Pilipino? Yun ba, makukuha ba natin yun? At sa huli nga, nasun, di ba, parang dumating na sa punto, sige, wag na yung isa lang namin, upisa lang inyong personal lahat na kami. At Da kaming umalis dito. kung kinakailangan, mag-alis na kami dito, galis na kami. Iiwanan namin ang imbahada ng China sa Pilipinas. O halimbawa, iniwanan nila yung sinarahing embahada. O sino pang makakapunta ng China? Yung ating mga mangangalakal, yung ating mga businessmen na kumukuha ng visa. Kailangan nga pala yun. Sino mag-i-issue ng visa? Yung embassy ng Papua New Guinea? Hindi pwede. Senado, sen, pwede. O yung mga turista nating pumupunta ron? O paano? O halimbawa yung... Maganda yung suggestion na isa. Ano na lang natin, ipagawa na lang natin sa Senado yung yung visa. Kasi importante, alam niyo, eto para lang sa kalaman ninyo ang dami kong kakilalang kaibigan na nagsimula ng negosyo, you know how? They import products. Pumupunta sila ng China. Kasi sobra daw yung advancement, sobrang mura pag in-order mo sa China, tapos pinadeliver mo dito, ang mura. Konti lang yung tax. Kasi nga, kesa sa o-order ka sa Amerika, ang dami naman din, magaganda din dun. Yung sabihin, maraming negosyante ang nakikinabang sa kalakaran natin with China. Tapos gusto natin i-persona non grata dahil lang sa putang inang gagong animal na wala namang alam pagdating sa foreign relation ng mga opisyal ng ating bansa. Di ba? Ipapahamak ang buong bayan natin sa ekonomiya dahil lang dito sa mga tarantadong to. Di ba? Napakaliit na bagay napakalaking bagay pala yung ginagawa nitong gago na to. Pupunta kami inimbita kami ng China. Wala na nang mag-i-issue ng visa. Ako siguro pwede kasi meron akong diplomatic passport. Opo. Sana all. Ilang visa. Yung pinakaano rito, yung ating mga negosyante. Ang dami nating mga negosyante. Paano yung mga nag-e-export? Paano yung nag-i-import? Paano yung mga OFW sa China, Sen? Mga kalahating milyon daw po yan. Kaya gawin. Halimbawa, sinabi niya, sige, ganyan ang gusto nating mangyari, Oo. Kayo nagpasimula, pagkatapos nagsabi lang kami ng ganito, pagkatapos di-declare nyo kami persona non grata, pauwiin na namin lahat ng mga OFWs ninyo. Nako. Sana naman, kaya nga sinasabi natin, kaya natin dinidiscuss. Naalala mo ba na sinasabi ko na ako'y inimbita ng... Opo, nabanggit yung po yun sa Senado. Alam mo, madaling naman silang kausap eh. Sabi ko sa kanila, mabuti ka ako, Mr. Ambassador. Dahil nga sa dami ng mga issue na parang meron tayong hindi pinagkakaintindihan ngayon, pwede bang umpisahan natin, makahanap tayo ng mga bagay-bagay na pagkakasundo naman ang Ayun. tinatahak. Tama, oho. Marami naman tayo magagawa eh. Magkasundo tayo sa isda muna, kako pang ganyan eh. Oo, maganda yan, sabi pa niya eh. Hindi ba kako, ang mga isda kako ay walang may-ari niyan eh. Wala. Ang isda kako ay para sa sangkatauhan. Para sa lahat po yan. Para sa lahat yan. Oho. Wala namang nakasulat na ang mga isda ay para sa inyo. Sila lang ang makakakain. Totoo niyan, sa marami ka akong desisyon ng mga international tribunals. Nagsimula ka ako sa Europe. Dahil yung Iceland, tinukubkub niya lahat yung... Sabi nung korte, meron ka lang preferential rights. Pero hindi mo kanya pwedeng pigilan ang Federal Republic of Germany at saka yung Netherlands Opo. na
mangisda dyan. Ang isda rin sa lugar na yan. Oo. Sapagkat yan ay common. Yung Fishing grounds. yung traditional fishing line. Nagawa nyo ka ako sa Vietnam. Tama. Di ba kako? Opo. Oo, sabi niya, nagawa na. In the year 2000. Sabi niya siguro, paano niya kaya nala? In the year 2000, nakagawa ka ng kontrata sa Vietnam at para maiwasan niyo yung pag-aaway-away, nagkaroon kayo ng agreement. Nagawa niyo rin kako sa bansang India. So, palagi kayo nagtatalo rin ng India, di ba? Nagawa niyo yan para sa isda. O, lalong-lalo na kako sa Japan. Meron din kayong iringan ng Japan. Pero nagawa niya pa rin. Ba't di natin pwedeng gawin dito? Oo nga naman. Di ba gagawa natin, sabi niya. Parang na kanya ni President Duterte. Di ba kanya pinayagan namin, kaso naman, ito naman pinagsasabi sa amin. Dinrowing kanya si Presidente namin ng ganyan, nakakatawa naman. Ba't Ayun. hinto muna itong mga, tas mag-usap tayo. Ayun. Ang sabi nga namin ni Nelson Sen, tayo, halimbawa, galit pa tayo sa ating leader, pero kung ibang bansa ang gagawa nun, una tayo magagalit. Sen, di ba? At sa ating mga katubayan. Halimbawa, ang Pangulo ng bansa natin ay ginawa ding katawa-tawa at ang gumawa niya ay opisyal pa ng pamahalaan nila, opisyal ng army nila. Kaya Magagalit din tayo. yung ginamit natin isa pang medyo malalim kasing problema ito. Yung sinabi ni Senator Kiko. Anyway, ito sasabihin ko rin sa kanya kung matutuloy yung debate namin sa Lunes. Opo. I respect the one China policy, but China should respect our exclusive economic zone. Oho. Alam mo kung sa pag-aaral ng logic, ito yung meron tinatawag na syllogism. Syllogism, ito ay deductive reasoning ito eh. Opo. May dalawang premises yan eh, isang major and one minor premise. Pagka valid ang premise, halimbawa, ang premise is, all men are mortal. Sabi niya, yung first premise, Yun ang general premise. Opo. Nelson Lubao Yes. is a man. Oho. And therefore, Nelson Lubao is mortal. Yun ang valid. Valid. Pare. Syllogism. Pantay. Pero, merong fallacious premise dyan eh. Okay. Halimbawa, fish is mortal. Sabi niya. No, Nelson Lubao is mortal. Therefore, Nelson Lubao is fish. Ganun ang nangyari eh. Kung pagsasamahin ang dalawang invalid na premises. Ito, sabi ko nga sa'yo kanina, ang isa is maritime rights, ang isa is sovereignty. Tama. Ang pinag-uusapan dito is UNCLOS. Ang pinag-uusapan doon, international law. Ibang forum yun. Hindi pwede baktakniin mo. Oo. Ang magsesettle, Yan kasi yung hindi maintindihan ng iba ng paulit-ulit na pinapaliwanag. Especially yung mga katulad ni Sas na talagang bihasa pagdating mo sa foreign relation. Alam mo sana to si Sas maging maging opisyal ni BP Sara Duterte pagdating ng panahon na maging presidente si BP Sara. Kasi napakagaling nito sa foreign relation. Tsaka pinag-aralan niya talaga. Alam mo, nakakabilib. Sana ganun ang mga kunin sa ahensya ng gobyerno. Kasi yung UNCLOS na sinasabi nila, fishing rights, hindi naman po ito yung territory na magsabi nga nito, magkaiba yun eh. Magkaiba po yun. Ang problema, maraming mga nagmamagaling na alam mo na sa bayan natin, gano'n naman lagi eh. Lalo na pag politiko na merong nais o pangarap na umangat. settle dito ang pinag-uusapan political recognition. Doon sa isa, wala pang korte kasi sa mundo ang mag-adjudicate kung sino talagang may-ari ng mga isla na yan kasi merong nakasasakop eh. Nananatili tayong pare-parehong claimants eh. Yun. Paghahaluin yun. Ayun. Ngayon, anong pinag-uusapan natin? Nakahanda ba tayo para harapin halimbawa yung Consequence. napaka-komplikadong issue ng West Philippine Sea? Ako sa tingin ko, sinasuggest ko nga, tawagin lahat ang mga stakeholders. Tawagin si Commodore Tariela, tawagin ang DFA, tawagan kung sino yung tas magtabag tayo ng international expert spot. Sana talaga, no?
Senator Marcoleta, pwede niyo ho ba kayang gawa ng hearing ito at kaya lang tinanggal na kay Senator Amy yung yung Foreign Relation na Committee. Ewan ko kung kaya nilang ipatawag, sigurado ako poprotektahan ng mga senador itong si Tariela di ba? Sana patawag at tanungin siya. Naintindihan niya ba talaga? O gusto lang niyang bumida-bida? Magkaalaman tayo dito. Ako wala akong pretenses na akala mo naggagaling-galingan ako. Hindi. Magtanong siya. Meron lang akong konting kaalaman dito. Ngunit sa nakikita ko, hindi lahat naiintindihan ito eh. Di ba? Halimbawa, Presidential Decree 1596. Hindi nila alam na ang pinag-uusapan lang doon ay yung tinatawag nating Kalayaan Island Group. Opo. Tapos meron tayong parang 1292 ba yung RA natin. Ang pinag-uusapan lang doon is yung ating archipelagic baseline. Alam mo, hindi po pwede nating masabi na ito na yung ating West Philippine Sea kapag hindi natin nagagawa ang dalawang bagay. Una, kailangan tayong gumawa ng mapa. Ito yung sinabi na ng Korte Suprema Hindi nakakalimutan nila ito Kailangan meron kang mapa. Primero, mag-declare ka muna ng 200 nautical mile from your baseline. Yun ay referensya sa ating exclusive economic zone. At siya yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Pag nagawa mo na yon, na-declare mo na yon, i-deposit mo yung declaration sa United Nations. Opisina ng Secretary General. Pero meron kang mapa. Itatanong ko kay General Tariela, tinanong mo ba yung NAMRIA? Kasi NAMRIA ang meron ka gumawa ng mapa. Nagkasundo na ba kayo ng NAMRIA para i-deposit yung mapa? Kasabihin sa'yo, di po. Paano mo? Hindi ka pa nakagawa ng ganito para nga pagbigyan ka na kasi doon sa mapa makikita mo na yung coordinates kung nasaan ang West Philippine Sea. Wala pang mapa. Anak ng tutsa. Tawag nilang international holographics ng mga mapa. Para ngayon, officially, matala sa karagatan ng mundo na meron palang West Philippine Sea. Anak ng Kung mo tutsa. nagagawa ito, hindi pwedeng tawagin pang gano'n. Pwede nating tawagin, bakit hindi? Yan Paano yung coordinates? ng buong mundo, di ba? Yung kaalaman ng lahat. Yung madaan doon. Sana aralin nating mabuti. Kaya, Tayo nagmumukhang nakakahiya. mukhang tanga. Meron tayong kasabihan A little learning is talagang danger. Tingnan mo ngayon. Baka layasan tayo ng China. Huwag naman sana. Sana humupa ito. Yun ang nating kagustuhan. Pag-usapan nating mabuti at huwag yung basta na lang tayo nagpapatutsadahan. Merong isang yung dating na National Security Advisor. Tingnan mo, meron din siya sinabi. Baka akala ng mga taong nakikinig sa atin, tayo lang ang merong ganitong pangamba. Opo. O pwede, direct. Nakapanayamata si Norberto Gonzales at yan din na naging paksa nila, Senro. Siguro, narinig ko lang Iparinig nga po natin direct yung punto ni Secretary Norberto Gonzales. Normally, hindi tama. Pero problema natin, buang may breakdown tayo ng policy natin sa international. Hindi malinaw ang mga guidelines natin. Ay yung mga katulad ni Tariela ba yun? Mga katulad yan, gumagawa ng sarili aksyon. Kasi dapat malinaw ang mga guidelines yan, lalo ganyan, no? Sensitive ang ating issue sa China. Kinapakialaman mismo ng Pangulo yan. Pero tingnan po ginawa ni Tariela. O, tapos, sa halip na pagsabihan natin si Tariela na hindi tama yung kanyang ginawa, may mga sa lipunan natin, ang medyo lalo pang dinadagdagan yung ginawa ni Tariela. Pangit no? Kayo. Iwanan natin ang issue yan. Magkakaintindihan tayo. No? Dapat, sa mga sensitibong mga pagsasalitang ganyan, ikonsulta muna doon sa talagang tagapagsalita. At kung kinakailangan na kunin yung approval ng opisina ng presidente sapagkat sa ating saligang batas,
Siya ang arkitekto ng ating international relations. Para hindi tayo malagay sa alanganin, sa kahihiyan, at lalong-lalo na sa isang bagay na baka hindi natin pare-parehong pakinabangan. Yan. Kayong kasama sa Senado, Sen, na nag-vlog pa nang tila yata ang sabi no, parang yung ibang senador dito, daig pa yung Chinese kung makapagtanggol sa China. Na para bagang kayo ang pinasasaringan, Sen, Meron bang ganun? At tila yata, yun ang binapanggit nila Kung yun ang kanyang pagkakaintindi. Pero ako kapag nagsasalita akong ganito, ang aking bansa, ang interes ng aking bansa, ang nilalagay ko sa kauna-unahang priority. Dahil kahit ano pa sabihin mo, insultuhin mo araw-araw ang China. Because, aalis ba yung China? Ha? Baka hindi ho. At saka mismo ang DFA nagsabi na pagka meron kang mga issue na gusto mong ipahayag, ang foreign heads of state and government in particular should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Talagang hindi po pwede. Totoo. Isasali mo yung head of states. May mga subject matter expert na dapat dyan, itong binabanggit ko natin sa, yung binabanggit ko kanina, yun palang senador, sa kanyang binabanggit na, yung sa kanyang vlog, ay in 72 hours, ay 815,000 views. Pero nung kayo pala, gumawa rin pala kayo ng vlog at sumagot din pala kayo Sen, At sa pinakahuli, within 48 hours, ay meron na po kayong 2.5 million views at 111,000 likes. Yun po ang Sir. Paliwanag mo yung significance yan. Ako hindi ko masyadong... Ay mukhang bilang na yan. mas maraming interesado sa paliwanag po ninyo kaysa sa doon sa pinupunto nung kapwa nyo senadora, kapwa nyo senador Sen. Ayun na, itatanong ko sa inyo, ibig ba sabihin kinatigan yung ating pagpapaliwanag? Ayaw. Pakinggan ang inyong paliwanag po. Yun lang, kasi iyan ang gusto kong kayo magpaliwanag kasi baka mamaya kung magsabi, sabihin na naman nila, itinatayo natin na sarili nating bandera. Hindi naman ganun, no? Meron pang isang naalala ko yung post ng isang, ito lagi nating binabanggit yung retired Associate Justice. Sabi niya, para meron. Eto bago tayo mag-ending dyan pakikita ko sa inyo tong news. Kaya nga, alam mo may nakita akong post sabi ni retired General Orlando De Leon, hinihintay ko na lang si Jay Tarriela na tanungin ng presidente, Pilipino ka ba Ginoong Pangulo? Kasi ngayon, ayaw ni Marcos persona non grata yung Chinese embassy o yung kanilang ambassador. Kasi yun ang panawagan ng mga tarantado, mga putang inang mga maiingay dyan na gustong persona non grata. Hindi nila alam yung consequence. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, bullshit ako sa mga, sa mga Chinese na mga mamababoy, rude, gago, mayayabang. But it doesn't mean the entire China. Paano meron din tayong ganong mga Pilipino? Ibig sabihin ba lahat tayong Pilipino tarantado? Lahat tayong Pilipino magdanakaw? Porket magdanakaw ang mga opisyalis natin? May mga tapat pa ring mga Pilipino. So ganun din na ibig ko sabihin.